reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. On the bottom of the deck, King of Wands. I feel like yung nasisense ko na energy mo dito, andun yung passion mo, nagagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para makuha yung goal mo. Ang mensahe ng card mo, may mga plano ka na gusto mong umpisahan para sa ikabubuti ng kinabukasan mo. Some of you, iniisip mong mag-travel. Nakikita ko na binibuild mo yung financial mo na maging okay. Ginagawa mo yung paraan para mapalago yung pera mo or mapaganda yung career mo. Or pwedeng sa trabaho, gumagawa ka ng paraan para kumita ng pera. May papasok dito na bago mong tatahaking landas at ready ka na dun sa darating para sa'yo. You're controlling your feelings, your thoughts, your emotion. Nakikita ko na tinatry mo i-balance yung mga dumarating sa buhay mo. Some of you, andun yung justice na ibibigay dun sa mga nangyari sa nakaraan. Nakikita ko na itong tao na to, andun siya sa point na kailangan niyang magdesisyon at pag-isipan yung mga bagay na gagawin niya. Na alam niya sa sarili niya na tama yun. Pwedeng ikaw to or someone sa buhay mo. Meron ditong running away, pagsisinungaling at cheating. Pwedeng ikaw or yung someone sa buhay mo. Or you're trying to reach something here. Nakikita ko dito na iniisip mo kung paano mo mapapaganda yung financial mo. And some of you, pwedeng someone to sa buhay mo na pinag-iisipan niyang mabuti bago siya kumonek sa'yo. Itong tao na to is career-oriented, thoughtful, mabait na tao. Clarify natin ang Two of Wands. King of Wands and the Hangman. Nakikita ko na itong tao na to, very passionate siya. May mga plano siya. At the same time, pinag-iisipan niya mabuti kung ano yung pwedeng paraan na magawa niya. Pwedeng ikaw to. May mga plano kang gawin para sa passion na gusto mong tahakin. Pero, iniisip mong mabuti kung ano yung paraan na pwedeng magawa para maumpisahan mo. Kasi something here na tinatry mong i-remove yung sarili mo dun sa isang sitwasyon. Clarify natin ang the Fool. Justice and Eight of Wands. May mga opportunity na darating para sa'yo dito na talagang umpisahan mo. May mga bagay ka dito na kailangan mong ibalanse para hindi ka mapagod. At magkakaroon ng linaw ngayon kung ano yung gusto mo
na makamit sa buhay mo. Some of you may message dito na darating na magkakaroon ng clarity dun sa situation. Clarify natin, Justice. The Hermit and Knight of Swords. May mga bagay na binabalikan mo sa nakaraan na alaala. Some of you, someone wants to talk to you and may mga bagay siyang gustong linawin dito na nangyari sa nakaraan. Clarify natin ng Seven of Swords. Ten of Cups and Five of Wands. Andun yung very emotional tong mga nangyari na to. Kasi pwedeng nagkaroon ng struggle dun sa situation or sa nararamdaman mo. Kasi something here na nalaman mo or you're trying to do something here na maialis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Kasi meron dito na nagkaroon ng conflict and you're trying to do something to remove yourself dun sa mga nangyayari na hindi maganda. Clarify natin ng Three of Pentacles. The Fool and Death. May darating dito na bagong transformation or changes sa buhay mo na pwedeng makatulong sa'yo para mabago mo or maiayos mo yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Emperor, Page of Cups and Ten of Pentacles. May mga dreams ka pa na gusto mong maabot para sa mahal mo sa buhay, para sa sarili mo, para sa pamilya. And kinokontrol mo yung sarili mo because something you want to do here na gusto mong maabot. Andun yung long term na gusto mong mangyari para sa'yo. Either relationship or masaya na pamilya. Or pwedeng financial na sitwasyon na gusto mong maging stable. Some of you, pwedeng someone is controlling your life and may mga gusto ka ditong gawing paraan para mai-release mo yung sarili mo dun. Clarify natin ng King of Swords. Wheel of Fortune and the Magician. Nagkaroon na ng end yung cycle. May new cycle na papasok. Some of you may peace and harmony. Gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para matupad mo yung kung ano yung mithiin mo sa buhay. Some of you, someone sa buhay mo to na iniisip niyang magkaroon ng kaayusan, ng katahimikan. And gagawin niya lahat ng makakaya niya para magawa niya yun. Clarify natin ang King of Pentacles. The High Priestess and the Moon. Itong person na to, may tinatago siya eh. I don't know why. Pero may mga bagay siyang tinatago. Ayaw niya ipaalam sa iba. Either pwedeng ikaw to or someone sa buhay mo. Some of you, pwedeng you need to listen to your intuition, to your inner self.
May mga bagay dito na darating sa'yo na hindi mo inaasahan at makakatulong yung mga bagong ideas na ibibigay sa'yo ng gabay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary. Dear one, it's time to set aside this burden down. Keep only the lessons and the love, and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, kailangan mo na yung iwanan sa kung ano man yung hindi maganda doon. Kasi kung dadalhin mo pa yun, burden pa yun para sa'yo, makakabigat lang yun sa nararamdaman mo, sa isipan mo. Kumbaga, nagiging negative yung pumapasok palagi sa isipan mo. Instead na maganda na yung papasok sa buhay mo, nabablock niya pa. Basta gawin mo lang yung mga bagay na makapagpasaya parati sa'yo and maging positibo lang sa mga pangarap mo na makakamit mo din yan. At hingin mo yung gabay ng Diyos Ama at ng yung anghel para matulungan ka sa mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.